Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo, ito ang balita. Bagyong Karding nag-iwan ng malawak na pinsala sa ilang bahagi ng Luzon. Ilang residente sa Metro Manila napilitan ding lumikas dahil sa lakas ng ulan at hangin dulot ng Bagyong Karding. Pagpapatayo ng evacuation center sa bawat munisipalidad ipinanawagan ng DSWD. Pamamahagi ng educational assistance ng DSWD, posibleng sa susunod na taon na itutuloy. Bagyong iyan inaasahang magiging isang major hurricane habang papalapit sa Florida, USA. Panoorin po natin ang sinasagawang briefing ng Pag-asa. Maulap na kalangitan na may kilat-kilat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At para naman sa nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorm naman po tayo. Ito naman po yung track nitong si Typhoon Karding at lumabas na nga po siya na ating landmass kaninang madaling araw. And then, ito mapapansin natin itong pulang bilog na to, ito po yung may mga malalakas na hangin na maaabot ng 89 kilometers per hour o higit pa. And then, itong orange naman, ito yung mga malalakas na hangin na may 39 kilometers per hour or higher. Sa ngayon naman, with regards to heavy rainfall in the next 24 hours, inaasahan natin ng occasional to monsoon rains dito sa may western section ng Central Luzon, Southern Luzon, pati na rin sa Visayas. At dahil papalayo na nga itong si Karding, wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng ating bansa. Pero dito naman sa ating sea condition, asahan po natin na ang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan dito sa may kadlurang seaboard ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayang mga pumapalaot. At ngayon naman, para naman sa track, inaasahan natin na itong si Karding ay maaari na siyang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility tonight. Para naman po sa latest na update tungkol sa ating weather, i-follow ang aming YouTube at Facebook at Twitter page at DOST_Pag-asa and mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. Yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Magandang hapon po, kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagdating ng Bagyong Karding. Ayon sa Pangulo, tama lang ang maagap na pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Ito ang balita ni Leia Ilagan. You might think that we overdid it. There's no such thing as overkill when it comes to disasters. So tama ito. You put everything in place and kahit mabuti na yung sobra kaysa sa kulang. Pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagharap sa Bagyong Karding. Sa pulong kaninang umaga sa Office of the Civil Defense, sinabi ng Pangulo na ang maayos na koordinasyon at pagtutulungan sa panahon ng kalamidad ang kailangan para sa kaligtasan ng mga residente. Yung preemptive evacuation, kaya naging successful yan dahil ka-partner natin na mabuti yung LGU. Kasi sila ang magaling gumawa dyan na sabihin sa tao nila na lumipat na sila at may bagyong parating. So that coordination is always very important. Bagamat mahina na ang bagyo, hindi pa aniya ito tapos dahil marami pa ang mga nasa evacuation center. Kaya naman, inatasan ng Pangulo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tiyakin na maibibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo. We make sure na kung sino yung nasa evacuation centers pa,
Suportado, they have everything, they have may kinakain, and yun lang naman ang kailangan natin gawin until it's time for them to go home. The hospitals just get them back to full function, and our communication seems to be all right. So that's in place. The SWD has sufficient supplies to provide for those who are displaced. We monitor it clearly. Pag may lumabas na pangangailangan, somebody humingi ng tulong, then we will go and do it. Sa ngayon, hinihintay ng Pangulo ang abiso ng Department of Energy kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar, gaya ng Nueva Ecija at Aurora at ilang bahagi ng Pampanga, Tarlac, Zambales at Quezon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kaninang umaga, agad na nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na sinilanta ng Bagyong Karding. Partikular na inikutan nito ang probinsya o ang mga probinsya ng Bulacan, Nueva Ecija at Tarlac. Kasama ng Pangulo, sina Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Defense Undersecretary Jose Faustino, DILG Secretary Benhar Abalos, DSWD Secretary Erwin Tulfo at Energy Secretary Rafael Lutilla. Isa ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Karding sa Polillo Island sa Quezon kung saan unang naglandfall kahapon. Isa rin na nasugatan matapos mahulog naman habang nag-aayos ng bubong ng bahay. Ito ang balita ni Japet Kablayda live. Japet, bukod dyan sa naiulat na casualty, gaano ba kalaki ang pensala ng bagyo sa lalawigan ng Quezon at anong mga bayan ang pinaka naapektado? Monica, bukod sa casualty, ito ngang mga shelter o tirahan na gawa sa light materials na nasa mga coastal community. At ito nga yung kanilang pangunahing gusto na gawa ng paraan ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province upang matulungan ang mga ito. Ito yung mga bayan na nasa extreme northern portion ng Quezon Province. Ang bayan ng Polillo, Patnanungan, Panukulan, Bordeos, Panukulan at maging itong Humaling. Isa ang patay habang isa ang sugatan sa bayan ng Bordeos, Quezon dahil sa pananalasa ng Bagyong Karding sa Polillo Island. Natabunan ng gumuhong lupa ang 70 anyos na si Elio Alberto Senar na taga-barangay Aluyon. Nagtamo naman ng minor injury si Barangay Kagawad Jonathan Santuala ng Banyadera, Polillo, Quezon matapos mahulog habang inaayos ang bubong ng kanilang bahay. Natanggal naman ang bubong ng Rizal Elementary School sa bayan ng Panukulan dahil sa lakas ng hangin. Humihingi ng ayuda sa gobyerno ang ilang mga residente sa isla na nawalan ng mga bahay dahil sa pananalasa ng bagyo. Aba, di dapat naman sila ay yung mga kuwan ay puntahan ang mga mga nasira ng bagyo at yung dapat ay kuwan nila yung picture nila para mapakita sa sa yan. Ay, kung pwede po ay makahingi na po tulong para po mapayos ang bahay. Sa Nueva Ecija, nagdulot naman ng mahabang pila ng mga sasakyan sa kahabaan ng Santa Rosa Tarlac Road ang mga nagtumbahang mga poste ng kuryente. Ayon sa ilang residente, isa ito sa pinakamalakas na bagyo na kanilang naranasan sa Nueva Ecija. Gano'n kasi yung nakaraan, wala naman gano'ng posting binuwalan yan. Oo, dahil nga ang epekto talaga yung mga posting ibinuwal siya, talaga napakalakas yung hangin. Ayon sa Nueva Electric Cooperative or NEECO, aabutin pa ng nasa isang buwan bago nila maibalik ang supply ng kuryente sa mga residente. Pag po konti damage dito lang po, baka po tatagal lang po ito ng mga isang buwan. Ganito rin ang sitwasyon sa Tarlac Province dahil kay Super Typhoon Karding wala ng supply ng kuryente ang buong probinsya. Ayon kay Governor Susan Yap,
hindi pa tiyak kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente. Bukod sa supply ng kuryente, problema din nila ang iniwang pinsala ng bagyo sa kanilang agrikultura. Nasa 30% pa lamang ang kanilang naaani sa 90,000 hectares na kanilang sakahan. 2 teams were already deployed to make an assessment at mag-umpisa na ng road clearing. But so far, walang mga major damage reported, no? Fallen trees, but province-wide, wala pa rin kuryente. And we can't tell kung kailan babalik pa. Sa Isabela, lubog pa rin sa tubig baha ang Alicaucao River sa lungsod ng Kawayan at Anapunan Bridge sa bayan ng Ittiague dahil sa bagyo. Gumagamit na muna ng bangka ang mga residente para makatawid at makapaghanap buhay. Sa Camarines Norte, naitawid na ang 111 turistang na stranded sa Calaguas Island sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karding. Pasado alas 10 ng umaga nang masundo gamit ang rescue boat ng pinagsanib na puwersa ng PCG, MDRRMO Binsons at Provincial Tourism Office ang mga naantala na pawang mga local tourists. Monica, balik na sa ang biyahe ng mga barko dito nga sa Lucena Port patungo ng Marinduque, Romblon at Masbate. Maging ang Atimonan Port patungo naman sa Isla ng Alabat at ito ngang Real Port na patungo naman ng Pulilio, Quezon. At yung munang update mula dito sa Lucena City, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Japet Cablaita, live na nag-uulat mula sa Lucena City. Balik normal na ang fishing at shipping operations sa Manila North Harbor Port. Ayon sa Philippine Coast Guard, wala nang naitalang stranded na pasahero, trucks at vessels sa Pantalan simula alas 4 ng hapon ngayong araw. Bago nito, nasa 150 pasahero ang na-stranded sa Manila North Harbor Port matapos maantala ang kanilang biyahe dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong Karding. Ilang residente rin sa Metro Manila ang lumikas dahil sa epekto ng bagyong Karding. Humupa na rin kanina ang baha at nagsiuwian na rin ang mga residente. Ngunit may ilan sa mga ito ang hindi nakatanggap ng ayuda. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Kung ano po yung bilang natin simula kahapon hanggang madaling araw, 528 po yun. Last bilang namin, 528. Maagang sinimula ng pamamahagi ng relief goods para sa mga residente ng bagong silangan sa Quezon City na lumikas dahil sa bagyong Karding. Nasa 528 individual ang nagpalipas ng gabi sa bagong silangan elementary school dahil sa bahagyang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Kaninang umaga pinayagan na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na umuwi na ang mga ito. Ngunit may ilan sa kanila ang hindi nakatanggap ng ayuda dahil hindi sila nakalista sa mga mabibigyan. Hindi naman po yung barangay, yung pong naglilista. Sabi niya sa isang pamilya, isa lang daw makakakuha. Kami, 4 kami. Hindi nagpaunlak ng interview ang mga namamahagi ng relief items, ngunit ayon sa kanila, posible pa rin makatanggap ng ayuda ang mga ito mula sa Department of Social Welfare and Development at iba pang grupo. Samantala, nanawagan naman si DSWD Secretary Erwin Tulfo ng pagkakaroon ng hiwalay na evacuation center ang bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Tulfo, apektado ang mga mag-aaral lalo na kung may ilang evacuees pa rin ang kailangang manatili sa mga paaralan. Mapipilitan din anyang suspindihin ang klase dahil walang classroom na magagamit. We really need to have an evacuation center in every municipality, lalo na po yung mga typhoon at flood-prone area. Kaya ang dalaga pong dapat, sir, meron tayong sariling evacuation center every time para hindi po nadidisrupt yung mga pag-aaral ng mga bata pag maganda na po panahon. Tiniyak din ng kagawaran na patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanilang mga tauhan sa LGUs para sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyong Karding. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unti-unti nang bumaba ang level ng Marikina River ngayong hapon.
Kaya naman marami sa mga evacuees ay nagsiuwian na sa kanilang mga tahanan. Ang ilan sa kanila ay bumalik ang takot dahil sa kanilang naranasan ng manalasa ang Bagyong Ondoy. 13 taon na ang nakalilipas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Naranasan namin na kumain ng lugaw ng aso sa sobrang gutom kasi matagal ang paghupa ng tubig eh. Biglang bumalik kahapon sa alaala ni Helen Bayoneta ng Barangay Malanday sa Marikina City ang takot na naranasan ng manalasa ang Bagyong Ondoy noong 2009. Kaya naman agad-agad ang kanilang paglikas kagabi nang itinaas na sa second alarm ang level ng Marikina River. Ayaw niya na kasing sapitin na nangyari sa kanila, eksaktong 13 taon na ang nagdaan. Tulad ng iba pang residente, hindi na rin nag-atubili si Jean Vicencio na lumikas nang tumaas na ang water level sa Marikina River. Nung nag-second alarm, 17 yung level ng tubig. Nag-umpisa na kaming nag-akyat ng gamit. Lahat yung paninda naming bigas, nakyat na. Nasa 558 families ang nagpalipas ng magdamag sa Malanday Elementary School. Bukod dito, may nasa 144 na pamilya rin ang nag-evacuate sa Nangka Elementary School sa kasagsagan ng ulan dulot ng Bagyong Karding. Ngayong hapon dito sa bahagi ng Marikina River Park, mapapansin natin na unti-unti nang bumababa ang level ng Marikina River. Kaya naman ang mga tauhan ng Marikina LGU ay puspusan na ang ginagawang paglilinis sa pamamagitan ng pagbobomba ng tubig sa mga makakapal na putik sa mga kalsada. Ayon sa River Parks Authority ng City Government ng Marikina, hindi gaanong malaki ang iniwang pinsala ng Bagyong Karding kumpara sa nakaraang Bagyong Ulysses at Ondoy. Yung nangyari ngayon dito sa Typhoon Karding, hindi siya ganun ka laking epekto nung Bagyong Ondoy at Ulysses. Kaya lang ngayon nga natakot ang mga tao kasi signal number 5. Kaninang alas 4 ng hapon, wala nang nakataas na alerto sa Marikina River. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakauwi na ang mga inilikas na residente sa ilang evacuation center sa Maynila kasunod ng pagdaan ng Bagyong Karding. Samantala, sako-sakong basura naman ang nakuha mula sa pamosong Dolomite Beach. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Actually, since malapit lang naman po yung kanilang mga lugar, so yung iba po nagko-commute, yung iba naman nilalakad na lang po. Dahil hindi naman po ganun kadami yung kanilang bit-bit na gamit. Tanghali pa lang pero nagligpit na ng gamit si Miriam Danlag para umuwi sa kanilang tirahan. Isa ang pamilya ni Miriam sa mahigit 200 pamilyang lumikas sa Baseco Evacuation Center kahapon bilang paghahanda sa Bagyong Karding. Anya, minabuti na nilang lumikas ng maaga dahil bahain sa kanilang lugar. Okay naman po yung bahay namin sa playa. Wala na rin po naman kasing bagyo eh. Ngaraw na rin naman po kasi. Di naman kami totally sa dagat eh. Laylay pa naman kami. Bagaman may karamdaman, mas pinili na rin lumikas ng 83 taong gulang na si Corazon Cabantac para sa kanilang kaligtasan. Talagang mahangin no, at saka malakas ang ulan nang maglipat namin dito kahapon. Mahirap, hindi ako nakatulog ng mabuti. Nakaupo lang ako dito magdamag. Siyempre, tiis din. Gustong mabuhay. Kinatutuwa ko lang yun. Awa ng Panginoon. Ayon sa Manila LGU, mahigit 600 pamilya o katumbas ng mahigit 2,500 individual ang naapektuhan at inilikas dahil sa Bagyong Karding. Bago makauwi ang mga evacuee, binigyan muna sila ng food packs mula sa Manila Department of Social Welfare o MDSW. Namahagi rin ng libreng pagkain ang ilang grupo gaya ng Bureau of Fire Protection o BFP. Kaninang umaga, bumisita rin sa ilang evacuation centers si Manila Mayor Honey Lacuna. Samot-saring basura naman ang naiwan sa pamosong Dolomite Beach sa Manila Bay. Kung makikita nga ninyo ay iba't ibang klase ng basura ang inanod dito sa bahaging ito ng Dolomite Beach sa may Manila Bay matapos nga yan ng hagupit ni Bagyong Karding at pasado alan-una na ng hapon ay tuloy-tuloy pa rin sa paglilinis ang mga Estero Rangers ng DENR. Ayon sa ilang tauhan na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na naglinis sa lugar, tinatayang mahigit 400 sako ng basura ang nakolekta kaninang umaga.
Samantala, ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, walang naitalang pagbaha sa mga kalsada sa Maynila sa magdamag. Ayon kay Manila DRRMO Chief Arnel Angeles, may ilang nagbagsakang puno sa ilang bahagi ng Maynila na agad anyang nasundan ng clearing operations. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling walang supply ng kuryente ang mahigit sa 35,000 customers ng Meralco matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Karding kahapon. Mayorya sa mga wala pa ring kuryente ang mga residente ng Bulacan, Rizal, Cavite, Pampanga, Laguna at Metro Manila. Sa ngayon ay sinisikap na ng Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa lalong madaling panahon. Kahapon umabot sa mahigit 1 milyong mga customer ng Meralco ang nakaranas ng brownout sa kasagsagan ng pananalasa ng nagdaang bagyo. Ngayong nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karding at wala nang banta ng masamang lagay ng panahon, partikular sa Metro Manila, balik na muli ang klase bukas sa mga pampublikong paaralan sa National Capital Region. Extended naman ang class suspension sa ilang kalapit probinsya na apektado ng Bagyong Karding. Pansamantala namang ipatutupad ang distance learning sa mga paaralan na ginagamit ngayon bilang evacuation site. Ito ang balita ni Janice Enhente live. Janice, bukod sa Metro Manila, saang mga lugar pa na dinaanan ng Bagyong Karding ang balik na ang klase bukas at saang mga lugar naman ang wala pa rin pasok bukas? Monica, base nga sa Department Order Number 37 ng Department of Education, suspendido lamang ang klase sa mga pampublikong paaralan dito sa lugar o sa bansa kapag nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal numbers 1 to 4 ang mga lugar at kung nakataas ang rainfall warning signal sa orange at red at may flood warning. Ngayong wala ng banta ng masamang lagay ng panahon sa Metro Manila simula bukas. Balik na ang klase sa ilang lungsod sa Metro Manila, partikular sa Pateros, Pasig City, Makati, Maynila, Valenzuela at Caloocan. Balik na rin ang klase bukas sa Quezon City liban sa Bagong Silang Elementary at High School dahil sa kasalukuyan pa itong ginagamit ng mga evacuees doon. Habang nakaantabay pa tayo sa anunsyo naman ng ilan pang LGU sa Metro Manila. Samantala, ilang lokal na pamahalaan naman sa kalapit probinsya ng Metro Manila ang nag-anunsyo ng extension ng class suspension bukas. Sa anunsyo ni Mayor Alice Leal Guo ng Bamban Tarlac, wala munang pasok bukas upang mabigyan daan ang clearing operations, pagsasaayos ng mga eskwelahan na ginamit na evacuation center. Wala rin munang pasok bukas, September 27, ang bayan ng Capas Tarlac sa lahat ng antas sa public at private schools. Nais munang masiguro ni Mayor Rosilar Boots Rodriguez na malinis at ligtas na gamitin ulit ang mga paaralan matapos ang pananalasa ng Bagyong Karding. Suspendido din ang klase bukas sa Gapan, Nueva Ecija ayon kay Mayor Joy Pascual. Wala ring pasok sa lahat ng antas, pribado at pampublikong paaralan sa bayan ng Marilao, Bulacan. Pinapayuhan pa rin ang iba pang mga probinsya na apektado ng pananalasa ng Bagyong Karding na manatiling nakaantabay sa anunsyo ng klase bukas sa inyong mga LGU. Samantala, bagamat karamihan sa mga paaralan dito sa Metro Manila ang cleared na matapos gamiting evacuation center kahapon, ayon sa DepEd may ibang schools pa rin sa mga kalapit probinsya ang pansamantalang ginagamit ngayon ng mga evacuees. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, sa mga estudyante ng mga paaralan na kasalukuyan pa rin ginagamit na evacuation site, distance learning muna ang mode of learning na gagawin. Sa Department Order 37 ng DepEd, papayagan ang paggamit ng mga pampublikong paaralan, ngunit hanggang 15 days lamang. Monica, sa ngayon hinihintay pa natin ang update mula sa Department of Education na kung ilan o kung may mga paaralan na nagkaroon ng damages kasunod nga nitong pananalasa ng Bagyong Karding. Monica? Maraming salamat, Janice Enhente, live na nag-uulat mula sa Caloocan.
Nagpaalala ang Department of Trade and Industry at Department of Energy sa mga negosyante at oil companies hinggil sa otomatikong pagpapatupad ng price freeze sa mga lugar na magdedeklara ng state of calamity. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DTI sa Office of the Civil Defense upang alamin kung aling mga lugar na ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Karding sa bansa. Kaugnay nito, nagbabala naman ng DTI at DOE na maparurusahan ang sinumang mga negosyante at oil companies na mananamantala sa presyo ng kanilang mga produkto sa mga lugar na lubhang sinalanta ng bagyo. Sa punto pong ito, alamin natin ang lagay ng panahon at live po mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa si Veronica Torres. Magandang hapon, Veronica. Magandang hapon din po sa inyo dyan, Sir June, at sa ating mga tagapakinig. Ito na nga yung latest sa ating binabantayan na si Typhoon Karding. At kaninang alas 4 ng hapon, huli nating namataan itong sentro ng mata ni Karding na nasa 425 kilometers west ng Dagupan City, Pangasinan. May pinakamalakas na hangin na abot sa 140 kilometers per hour at bugso na abot sa 170 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw sa direksyon papuntang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantalang meron din naman tayo isa pang binabantayan na si Tropical Storm Kulap na nasa labas naman siya ng Philippine Area of Responsibility, nasa layong 2,270 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May pinakamalakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na abot ng 80 kilometers per hour. Gumagalaw sa direksyon na north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon naman, mababa ang tsansa nitong si Kulap na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung track ni Typhoon Karding, and nakita nga po natin na nasa labas na siya ng ating Philippine Area of, or nasa labas na siya ng Philippine landmass, and also maaari na siyang lumabas mamayang gabi sa Philippine Area of Responsibility. Para naman sa heavy rainfalls, ay inaasahan natin sa susunod na 24 oras, occasional to monsoon rains pa rin ang posible sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, pati na rin sa may Kabisayaan. Para naman sa tropical cyclone wind signal, dahil nga papalayo na itong si Bagyong Karding, ay wala na pong nakataas na kahit na anong tropical cyclone wind signal sa kahit na anong parte ng ating bansa. Para naman sa sea condition, dahil nga sa impluwensya ni Karding at ang napalakas na southwest monsoon, makakaranas ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Para naman sa track and intensity, yun nga po nabanggit natin kanina na maaaring lumabas na ng Philippine Area of Responsibility by tonight, itong si Karding. Yan naman po ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Veronica, kanina po ay nakaranas kami dito sa Metro Manila ng medyo malakas na pag-ulan. Anong weather system po ba itong nagdudulot nito? Ay, sa katunayan nga po, kanina yung mga malalakas na pag-ulan dahil po yan sa thunderstorm. And also, may nilabas din po tayong thunderstorm advisory around tanghali po. And also, napansin ko din po kanina na may thunderstorm advisory around 5 p.m. din po na dito rin po sa Metro Manila kung saan naapektuhan yung mga katamtaman hanggang sa malakas na ulan na may kidlat at malalakas na hangin. Ibig ba sabihin nito, Veronica, sa mga susunod pang araw, ganito ang mararanasan dito sa Metro Manila at karatig na probinsya? Tama po yun, sir. Inaasahan po natin sa mga susunod na araw ang improving weather condition. However, sa ilang bahagi ng Southern Luzon, mostly sa western section ng Southern Luzon, pati na rin sa Visayas, maaari pa rin po tayong makaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil nga po sa southwest monsoon o hanging habagat. Alright. Maraming salamat, Veronica Torres. Live na nag-uulat po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nagdeklara na ng state of emergency ang Florida government sa Estados Unidos dahil sa paparating na Bagyong Ian. Inaasahang lalakas pa ito at magiging isang major hurricane ayon sa U.S. National Hurricane Center.
Ito ang balita ni Lena Ramos. Inaasahan ang bagyong Ian na magdudulot ng malakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang lungsod ng Florida, USA ngayong linggong ito. Dahil dito, nagdeklara na si Florida Governor Ron DeSantis ng state of emergency sa 67 counties ng estado. Sa ulat ng National Hurricane Center, maaaring umabot ang weather system sa Category 4 na lakas ng bagyo habang ito ay kumikilos sa Gulf of Mexico patungo sa Gulf Coast. Inaasahan ding lalakas si Ian bago tahakin ang kanlurang Cuba at kanlurang baybayin ng Florida at Florida Panhandle sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Sinabi ng ahensya na ang Floridians ay dapat magkaroon ng mga plano kaugnay ng banta ng bagyo at pinayuhan ang mga residente na subaybayan ang mga update ng paparating na kalamidad. Isang kababayan naman sa Florida ang nagsabi na nagkaroon ng panic buying sa kanilang lugar. Mabalitaan po namin may parating hurricane dito. Wala naman pong sinabing maglikas kami at wala rin naman silang inihandang mga shelter. Pero idineklara nga po yung state of emergency at pinagre-ready kung sakaling may sakunang dumating para lang sa mga electricity at tubig. Pero wala na rin mabilang tubig dito dahil nagpanic buying na yung mga tao rito eh. Mabuti na lang meron kaming extra mga tubig na naka-ready na bago pa man dumating yung balita. Kaya salamat. Ayon din kay Governor DeSantis, gagamit ng pondo mula sa Emergency Protective Funding at i-activate ang mga miyembro ng Florida National Guard bilang paghahanda sa sakuna. Babala rin ng opisyal, asahan ng magkakaroon ng malalakas na pag-ulan at hangin, pagbaha, storm surge, posibilidad ng buhawi at kawalan ng supply ng kuryente, kaya't dapat maghanda ng mabuti ang mga residente. Lena Ramos, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maipa-deport na Department of Justice sa Oktubre ang nasa 2 hanggang 3,000 Chinese nationals na pawang nagtatrabaho sa Philippine Gaming Offshore Operators. Ito ang balita ni Lalyn Moreno. Hindi naman agad-agad hulihin lahat all at once, no? Kailangan ho natin gumawa ng strategy para po i-deport itong mga 40,000 batch by batch. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Justice sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang masawata ang mga illegal POGO activities sa bansa. Bagamat may 175 na kasasilang naipasara, marami pa ang patagong nag-ooperate kahit kanselado na ang lisensya. Mainisyal ng 280 illegal POGO workers ang pinoproseso na ang deportation sa ngayon. Ngunit nais ng DOJ na makapagpauwi ng nasa 2 hanggang 3,000 pagsapit ng Oktubre. Ang direction po ni Secretary Remulla ay within the first week of October, magsisimula na po ang paghuhuli ng mga POGO employees na ito. And hopefully by mid-October, makapag-deport na ho tayo ng about 2,000 to 3,000 employees. Patuloy ho yun all the way until December. Bukod sa illegal POGO operations, may mga impormasyon din kasing natatanggap ang DOJ na may mga Chinese national na sangkot sa mga kidnapping, prostitution at iba pang mga krimen sa Pilipinas. The direction of Secretary Remulla is to make sure that our Filipino citizens are secure in their lives, na hindi naman sana umabot sa panahon na Pilipino naman ang magiging biktima sa mga krimen na ito. Sa kabuuan, aabot sa nasa 40,000 POGO employees o Chinese nationals ang nasa bansa. Tiniyak ng kagawaran na idadaan lahat ito sa proseso bago paaalisin. Lalyn Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bagong oil price rollback ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, September 27. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng 1 peso and 25 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 1 peso and 65 centavos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina.
Samantala, may tapyas din na 1 peso and 35 centavos ang presyo ng kerosene per liter. Ang panibagong oil price rollback ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa international market. Muli nang pinayagan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang standing o tayuan sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Ito ay sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1. Base sa Memorandum Circular Number 2022-070, tanging ang mga public utility buses at modern public utility jeepney ang papayagan na magkaroon ng mga pasaherong nakatayo. Ito ang mga bus na may low entry o low floor kung saan papayagan ang tayuan ng hanggang 15 pasahero na may isang tao ang pagitan. Habang sa mga coach type PUV naman, hanggang 10 pasahero ang papayagan na maximum standing. 5 pasahero naman ang papayagang tumayo sa mga Class 2 type na modern jeepneys. Ang mga polisiyang ito ay alinsunod sa direktiba ng Department of Transportation upang magamit ng husto ang mga espasyo sa mga public transportation sang-ayon sa ipinatutupad na health and safety protocols. Samantala, pinapayagan na rin ng LTFRB ang pag-apply ng Certificate of Public Convenience ng mga PUV operator na may sasakyan na hindi hihigit sa 3 taon ang tanda. Tatagal ang pagsusumite na aplikasyon hanggang sa June 30, 2023. Ubos na ang pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa educational assistance. Ayon sa ahensya, posibleng sa susunod na taon na ulit sila mamamahagi ng ayuda sa mga mahihirap na mga estudyante. Ito ang balita ni Lalyn Moreno. Ang ating educational assistance ay nakasalalay po sa availability of funds. And syempre, doon po sa assessment po ng ating mga social workers. Humihingi ng paumanhin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga hindi na nakatanggap ng ayuda sa katatapos lang na educational payout noong Sabado. Sa datos ng DSWD, may nasa halos 2 milyon na mag-aaral pa ang hindi na nabigyan ng pinansyal na tulong. Kabilang narito sina Chanellen Johnson at Venice De Ocampo na umaasang makakatanggap ng tulong dahil sa hirap ng buhay. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, naubos na ang kanilang pondo para sa educational assistance kahit nag-exceed na sila sa initial budget na 500 million pesos para sa 400,000 mag-aaral. Kaya naman posibleng sa susunod na taon na nila maipagpatuloy ang pamimigay ng payout. So kung ito po ay talagang hindi na po tayo makakahanap ng ating pondo, baka po ikinalulungkot namin next school year na po ulit itong ating educational assistance payout. Sa kabuuan ng 1.7 billion pesos ang naipamahagi ng DSWD sa 707,330 na mga mag-aaral. Pinakamarami dito ay nasa elementarya at kolehiyo. Lalyn Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pupunta ang ilang world leaders sa kontrobersyal na state funeral ni dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe bukas. Libo-libong mamamayan ang inaasahang dadalo sa Budokan Arena araw ng Martes upang magbigay pugay sa huling pagkakataon sa pinaslang na dating leader ng bansa. Ayon sa mga otoridad, nasa 3,600 na mga tao sa Japan at 700 naman sa ibang bansa ang magtutungo sa state funeral, kabilang na si US Vice President Kamala Harris. Gayunman, tumindi ang pagkwestiyon ng publiko sa isasagawang state funeral dahil sa iniwang legasiya ng dating Prime Minister. Tinatayang nasa 11.4 million US dollars o 708 million pesos ang gagastusin ng pamahalaan sa event. Subalit posibleng mas mataas pa rito ang halagang gugugulin ng pamahalaan. Karaniwang isinasagawa ang state funeral para sa mga miyembro ng imperial family. Umakyat na sa 16 ang bilang ng mga kaso ng Ebola sa Uganda. Patuloy ang pagkalat ng sakit sa bansa kung saan 4 na ang nasawi dahil sa virus. Mayroon pang 18 pinaghihinalaang bagong kaso.
Tumitin din naman ang pangambang outbreak ng isang strain na wala pa ring bakuna. Kumalat na ang outbreak sa 3 distrito na lahat ay nasa Central Uganda. Nagpatupad na ng travel restrictions sa non-essential work at ban sa malalaking public gatherings sa Mubende. Nagbabala ang Estados Unidos ng malawakang sakuna kung gagamit ang Russia ng nuclear weapons laban sa Ukraine. Ayon sa Washington, hindi ito magdadalawang isip na rumisponde ng matindi kung gagawin ito ng Russia. Ito ang balita ni Early Briones. Catastrophic consequences para sa Russia. Ito ang babala ng Estados Unidos kung gagamit ng nuclear weapons ang Russia sa Ukraine, ayon kay U.S. National Security Advisor Jake Sullivan. Noong nakalipas na linggo nang sabihin ni Russian President Vladimir Putin na handa itong gumamit ng anumang kagamitan ng pandigma upang may pagtanggol ang teritoryo ng Russia. Patay naman kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Makakakuha ng tiyak na proteksyon ng 4 na Eastern Ukrainian regions na kasalukuyang nagsasagawa ng referendums upang tuluyang mapabilang sa Moscow. Posibleng gawin ng formal ng Russian Parliament ang annexation sa mga susunod na araw. Kung mapagtibay at formal na maging bahagi ng Russia ang 4 na lugar sa Ukraine, partikular na ang Luhansk, Donetsk, Kherson at Zaporizhia, maaaring palabasin ng Moscow na pag-atake sa Russia ang anumang pagtatangkang mabawi ang mga teritoryong ito. Isang babala sa Kiev at Western allies. Pinatindi ng Russian annexations ang banta ng direct military confrontation sa pagitan ng Russia at ng NATO Military Alliance. Ito ay dahil gumagamit ng Western arms ang Ukrainian troops. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinahahalagahan. Ang inabot ng halaga ng pinsala ng Bagyong Karding sa agrikultura ng bansa. Alamin natin ang sitwasyon sa tinaguriang rice granary ng bansa, ang lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Ray, gaano naapektuhan ng sektor ng agrikultura nitong pagdaan ng Bagyong Karding? Jun, base sa datos na ibinigay sa atin ng Department of Agriculture, yung initial na nakakalap nilang impormasyon, umaabot na sa 141 million pesos yung halaga ng pinsala na naidudulot sa bansa ng pananalasa ng Bagyong Karding. Meron tayong 740 na mga magsasaka na apektado nito at mahigit sa 16,000 hektarya ng sakahang lupa yung naapektuhan ito. At kasama sa mga nasira ng bagyo yung palay, mais at gulay mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon. Dito sa Nueva Ecija ay dumapa ang mga palay na malapit na sanang anihin. Susubukan ng ibang mga magsasaka kung may makukuha pa sila sa mga nasirang pananim. Top producer ang Nueva Ecija pagdating sa produksyon ng palay sa bansa. Ayon naman sa DA, may nakahanda naman silang binhi at iba pang ayuda at para sa naapektuhan ng bagyo. Samantala, maraming mga poste naman ng kuryente ang nabuwal dito sa Nueva Ecija at ayon sa Electric Cooperative ay posibleng abutin pa na 1 buwan bago maibalik ang supply nito sa mga residential area. Nagsagawa na kanina ng clearing operation ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, lalo na sa mga kalsadang may mga nakahambalang na puno at kawad ng kuryente. Isang Nueva Ecija sa mga lalawigan sa Central Luzon na nasapol ng malakas na hangin at ulan na dala ni Karding kagabi. Samantala, base naman sa post ni Marlo Flores, ay isang malaking bangka ang ipinadpad ng bagyo sa may baybay ng Barangay Aplaya sa Dingalan, Aurora. Dito ang ikalawang landfall ng Bagyong Karding kahapon pasado alas 8 ng gabi. Ayon kay Marlo, may kargang mga grocery items ang bangka na ibibiyahe sana sa Isabela bukod sa sasakyang pandagat at marami ring anyang nasirang bahay na malapit sa baybayin. Sa mismong town proper din ng Dingalan ay makikita ang mga napinsalang puno na ang iba ay nakaharang sa mga kalsada kaninang umaga. June, ang inianunsyo ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija ay wala pa rin pasok ang mga school bukas.
dito sa buong lalawigan ng Nueva Ecija, Jun. Ray, gaano kalaki ang epekto nung sinasabi mo mga pagdapa ng mga palayan dyan sa Nueva Ecija sa produksyon ng palay, at ibig bang sabihin nito na madaragdagan ang pag-aangkat ng bansa sa mga susunod na buwan? Ayon sa Department of Agriculture, Jun, yan yung kanilang pag-uusapan ngayon dahil bago itong dumating, itong bagyong si Carding, ang projection nila, meron tayong sapat na supply ng bigas pag-sapit ng December 31. Aabot pa ito, tatagal ito ng mga 2 buwan sa kanilang projection. Pero ngayon nagkaroon ng pinsala sa agrikultura, tuloy-tuloy pa yung kanilang assessment. Yung 141 million na yan ay binubuo yan ng mais at palay. Initial pa lamang yan. Maaaring bukas ay madagdagan pa yung halaga ng pinsala na yan. At titinan natin kung yung ibang mga magsasaka ay makaka-recover pa doon sa mga dumapang palay nila, at kung ito ay meron pa silang maisasalba. Yun. Yan ba sa kinalalagyan mo ngayon rin sa Cabiao, Nueva Ecija, merong supply ng kuryente ngayon? Sa ngayon, Jun, wala. Dito sa palibot natin, walang supply pa rin ng kuryente. Yung iba may mga generator set. Pero yung malaking bahagi, mula doon sa dinaan natin kanina hanggang dito, tatawid doon sa may area ng Pampanga, wala pa rin kuryente. Diyan sa may area ng Arayat, walang kuryente hanggang dito sa may Cabiao, sa Nueva Ecija, Jun. May ulat ba dyan kung ilang porsyento ng lalawigan ng Nueva Ecija ang wala ngayong kuryente? So far, wala pa tayong nakuhang report kung ilan na yung... May mga areas na kasi, June, lalo na sa may area ng Cabanatuan, may mga lugar na naibalik na yung kuryente, kaya lang iilan pa lamang yun. May mga inaayos pa na poste at linya ng kuryente sa ngayon. Ang estimate ng Nueva Ecija Electric Company, baka tumagal nga ng 1 buwan yung kanilang pagkukumpune doon sa kanilang linya ng kuryente, lalo na doon sa mga residential areas na mga medyo malalayo doon sa kalsada, maaaring tumagal yung kanilang pagkukumpune. Jun. Isa na lang, kumusta naman ang mga pangunahing kalsada dyan? Ito ba ay karamihan ba ay na-clear na sa mga debris? Yes, Jun, yung dito kung manggagaling po sila ng NLEX, papasok dito sa may Nueva Ecija, medyo clear na yung lugar natin. Yung mga puno na kagabi nakahambalang, yun ay naputol na ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija. Maging doon sa mapapunta sa Cabanatuan, klarado na rin na meron na tayong access doon. Hindi pa lang natin natitiyak kung meron pang doon sa mga malalayong mga lugar, kung yun ay naabot na rin ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, yun. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa Cabiao, Nueva Ecija. Posible umanong nalunod ang 5 rescuer na natagpo ang patay sa bayan ng San Miguel sa Bulacan. Ayon naman sa ilang residente roon, maaaring nakuryente ang mga biktima. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kanina po nakita namin dun sa ocular inspection namin dito sa area. Batay din sa mga statement ng mga nandito, taga rito, yung pader, kung makikita nyo po yung pader na malaki yan, bumagsak at narinig nila na malakas. So yung mga rescuers na preparing for insertion, malamang na tinangay nung malakas na agos. Naglabas na ng pahayag ang Bulacan PNP sa posibleng dahilan ng pagkamatay ng 5 rescuer ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC. Ayon kay Police Colonel Relly B. Arnedo, Bulacan Police Provincial Director. Lumalabas sa kanilang investigasyon na bandang 2:00 kaninang madaling araw nang bumagsak ang mahabang pader malapit sa sinasakyang bangka ng mga rescuer. Posibleng tinangay ang mga ito ng malakas na agos hanggang sa malunod. Ito ang bangka na gamit ng mga rescuer para sana sa mga residente na apektado ng lagpas taong tubig baha nang biglang aksidenteng madaganan ng pader habang sila ay nagsasagwan. Magkakaiwalay naman nang makuha ang mga labi ng 5 rescuer. May isang nakasabit pa sa mga kawad ng kuryente. Nung bumigay ito, dito sila hinigop ng tubig. Kasi biglang nagkaroon na exit yung tubig. Diyan sila lahat napunta. Yung isa doon, nakuha isang patay. Hindi sila nasakan. Iwalay po eh. Yung dalawa po din sa gawin na hari.
Yung pong isa dito nga po, nakaipit. Yung po yung binuhat po namin. Yung isa po, sagawin po na yun. May cellphone po ata kasi yung may tumatawag nga po yung yata niya, misis po ata niya yung tumatawag. Ayon naman sa ilang residente, posibleng nakuryente ang iba sa mga biktima. Tingin ko dyan nakakuryente yan Kasi mga rescuer yan, sanay maglangoy yan. Mga naka-life vest pa yan. Yan nakakuryente yan, kaya nung natanan, maitim na yung mukha, mga matitigas na yung katawan. Kasi nung bandang alas 3, kasagsagan ng baha, talagang yung highway may kuryente pa, hindi pa nagsha-shutdown. Nagpaabot naman ng tulong ang pamahalaang panlalawigan sa pamilya ng mga nasawing rescuer. Sinagot nito ang gasto sa pulinarya at magbibigay din ng cash assistance sa mga naulila ng mga biktima. Samantala, humupa na rin ang baha sa bayan ng San Miguel kaninang tanghali at marami na rin ang abala sa paglilinis ng kanilang bahay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 5 ang naiulat na nasawi at halos 80,000 individual ang inilikas dahil sa Bagyong Karding. Inaalam pa rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang ulat na mayroong 6 na nawawalang mangingisda sa Camarines Norte. Ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Lea, ito na ba yung mga napaulat na namatay na mga rescuer sa Bulacan? Monica, kumpirmado ito na ito yung 5 rescuer na namatay dyan nga sa Bulacan na sinasabing nalunod. Ngunit sabi ng NDRRMC, aalamin pa nila kung ano ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Maaari daw na ito ay doon sa pag-rescue o pwede din daw na doon lamang sa pagtawid ng mga ito. Monica, maging ang napaulat na pagkawala ng 5 mangingisda sa Camarines Norte ay patuloy pa rin na ibini-verify ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, Monica, umabot na sa 20,380 na pamilya o may katumbas ng 78,907 na individual ang inilikas sa Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, NCR at Cordillera dahil sa pananalasa nga ng Bagyong Karding. Nasa 84 na barangay din ang apektado ng bagyo sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, National Capital Region at Cordillera. Ayon kay NDRRMC Deputy Spokesperson Assistant Secretary Rafi Alejandro, mayroon pang 2 munisipalidad sa Quezon Province at 4 sa Camarines Norte ang wala pa ring supply ng kuryente hanggang sa kasalukuyan. Nasa 141.38 million pesos din halaga ng agrikultura ang nasira na bagyo habang 1 milyong piso naman sa infrastruktura sa Concepcion, Puerto Princesa kung saan isang kalsada at tulay ang nasira. Sinabi pa ni Alejandro na base sa isinagawa nilang aerial survey at assessment, ang Quezon, Monica, ang higit na nasalanta ng Bagyong Karding, habang agrikultura naman ang nakikita nilang sinalanta sa Nueva Ecija. So as I said na, itong critical reports that will come from Quezon, kasi medyo we expect some really substantial information today as regards Quezon kasi talagang doon na talaga yung naglalagay. Ikinatuwa naman ng NDRRMC na kakaunti ang naging damage ng bagyo. Considering yung super typhoon category siya, parang we were lucky na hindi ganun kagrabe yung effect sa atin. But of course, yung ating agriculture medyo apektado. And we are happy na hindi masyado na-infra. Ma-attribute aniyan, Monica, doon sa pagiging handa ng mga local government units sa pag-evacuate ng kanilang mga residente ilang oras bago manalasa ang bagyo. Sa ngayon, aniya ay patuloy ang pagpasok ng mga reports diyan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kaya't inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga naapektuhan. Monica? Lea, isang tanong lang, ukol ito dun sa mga nawawalang mangingisda. Ito ba ay may naitalaga ng search and rescue ng mga tao para sa search and rescue operation o kinukumpirma pa hanggang sa ngayon?
Tama ka, Monica, no? Simula nung mai-report yan ay meron ng mga naghahanap dito sa mga mangingisda. Mayroon kasing nagsasabi na ito ay nawala doon sa Mercedes. Kaya't bini-verify pa ito ng NDRRMC hanggang sa kasalukuyan at hinihintay pa rin nila ang report na manggagaling dyan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Monica. Maraming salamat, Leia Ilagan. Dagdag kaalaman po mga kasangbahay. Kung maalala niyo ang bagyong Yolanda, Odette at Ondoy, ano pong naalala niyo? Tama, lahat po sila malalakas na bagyo. Pero ang isa pang common sa kanila, lahat sila tumama sa Pilipinas during Burr months. Bakit kaya mas maraming malalakas na bagyo tuwing Burr months? Ayon po sa Pag-asa, kapag ganitong panahon, kombinasyon ito ng wet season at high pressure sa mainland Asia. Ito ang nagtutulak sa mga bagyo mula sa Pacific Ocean papunta po sa Pilipinas. Ayon pa sa Pag-asa, mas mataas yung chance na mag-landfall yung bagyo kapag November and December dahil ang nagdidictate sa direksyon ng bagyo ay yung malakas na high pressure area mula po sa mainland Asia. Kaya sa halip na pumunta sa northeast o papalayo sa Pilipinas, tumutulak ang mga bagyo pakanluran at tumatawid po ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, dahil sa climate change, mas malalakas sa bagyo ang aasahan natin sa mga darating pang mga taon. Ayon sa Pag-asa, ito ay isang cycle na regular na mangyayari po sa ating bansa. Ang question o tanong na lang dyan ay ano yung effect ng climate change sa El Nino o sa La Nina? Kung nagiging malakas ba sila? So far, ganun pa rin naman. May mga weak, strong, and moderate. Sana po'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na yung mga reaction ng ating mga kababayan at karamihan sa kanila talagang ang komento ay of course tungkol kay Bagyong Karding. Ito galing kay Izra. Nakikiramay po kami sa mga nasawi at sa mga bayaning nagbuwis ng buhay sa Bagyong Karding. O ngayon yung 5 rescuers. Yes, oo. At siyempre magandang kumbaga hindi maiaalis. Talagang gusto nila malaman yung talagang sanhi. No? Oo naman. Pero ang siguro mas mahalaga ngayon mas mahalaga ngayon yung tulong para doon sa mga naiwan, sa mga pamilya nila. Sana talagang mabigyan sila ng tulong. Kasi nawalan sila ng kumbaga kung paano din pamilya yung rescuer na yun, siyempre yung mga anak, yung asawa, sana mapagtuunan din natin ng pansin. Oo. So sana sa ating gobyerno, sa kanilang local government din, sana may matanggap provincial, may matanggap na ayuda. At sabi, ito naman ay ating kausiserong ito ay nakaranas ng malalakas na hagupit ng hangin ni Karding. At siya rin po ay kumbaga nawasakan ng bahay. So kami po yung nakikirami rin sa iyo, Arnold Santos. Salamat sa pagtangkilik mo sa ito ang balita sa aming mga newscast kahit na ikaw ay kumbaga nawasak yung bahay mo. Nananatili kang nanonood ng balita at dito sa aming istasyon ka nanonood. Salamat po. Ano pa man, syempre masakit mawalan ng gamit ng bahay, pero ipagpasalamat natin na buo pa rin ang pamilya at ligtas ang lahat. Actually, yan yung parang gustong ipunto nitong si 7 Power TV. No? Sabi niya, laban lang mga kababayan, hindi tayo dapat magpatalo sa laban ng buhay. So, totoo naman, hindi maiwasan yung mga unos, ganyan, mga bagyo, mga sakuna, hindi maiwasan yan. Pero kailangan maging resilient tayo at nandyan. Mahalaga buhay. Oo, mahalagang buhay. Yung mga nawala naman na yun, na material na bagay, maaaring mabawi Tama. Pag-ipunan uli o makuha uli. Oo. Nasaan ka ba kahapon nung mga panahon ng Karding? Kami nag-special coverage. Sa ating special coverage. Awa, tulong naman ng Diyos awa naman ng Diyos. Maganda. Nairaos natin. Oo. At yan po ang ating mga usiserong Pinoy ngayong hapon or gabi.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan 4:18 na nagsasabi, "Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig." Ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.